Holy Spirit and continue to flow through us. In the name of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Lord. Thank you, Lord. Wala ko na tato. Tapos, nalagay na ako. Alam mo na tayo. Yes! Hallelujah! Ayan. Okay, yan na. Oh. Stop normalizing. Okay. Stop normalizing. Binasa na ni Daddy. Truth to kill compromise and sustain the spiritual awakening. Title ba? Okay, hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, gising ka ba today? Gising ka ba? Ito yung mga gising na natili. Ano? Diba? Yung mga gising ay mananatili. Anong message ni Mami? Natatandaan niyo ba yung message ni Mami? Ang sabi ni Mami, mananatiloy. Mananatiloy daw yung pagkakasabi niya. Okay, pero ang gusto niya sabihin is, mananatili. Okay, hanggang wakas. Ang mananatiling tapat hanggang wakas. Yan! Hallelujah! Thank God sa bawat buhay ng nananatili. Yes. Okay, hallelujah. Ang reward nyo, wala sa gitna, wala sa umpisa, kundi ang reward ay palaging nasa dulo. Amen? So, let's start. So, nandun pa rin tayo sa theme natin na spiritual awakening. Yes. Okay, so maraming ginigising. Yes. Maraming dapat gising. Tama. Maraming dapat gising. Bakit? Kasi marami ng sitwasyon sa buhay natin na pinapatulog tayo. Correct. Actually, hindi tayo pinapatulog eh. Hindi nagsisimula sa pagpapatulog. Nagsisimula yan sa pag-idlip lang. Correct. Sa Idlip ka kabila. lang, ha? Idlip ka lang. Hanggang sa namamalaya mo, ang lalim na ng tulog mo. Nagilig pa. Naghihilig ka pa. Tulo pa yung... Laway mo. Oh. Diba? Hallelujah. But today, and not just only for today, pero halos lahat ng maririnig natin ng mga preaching, upon preaching, sa season natin is all about awakening. Correct. Kaya maraming paggising ang ginagawa ng Panginoon. Marami siyang sitwasyon na ginagawa sa buhay natin, in terms of family or individual, marami siyang ginagawang sitwasyon. Actually, yung sitwasyon natin, sa buhay natin, negative man yan or positive, lahat yan paggising. Correct. Lahat yan paggising. Bakit? Kasi maaring tulog ka or gising ka physically, pero ang totoo nun, tulog ka. Tama. Diba? Kaya kanina si Daddy, sabi ko, bumili sila ng chicha, kayain ko na lang si Daddy. No? Uupo din siya. Diba? Lugi eh. Lugi eh. Kaya ngayon, sinabi ko, okay, yung pagkakaupo nyo ngayon ganyan, magpe-prepare kayo ng verse na related sa awakening. Diba? Si Mamo, hindi na mapuklat to. Diba? Hindi na siya mapuklat eh. Awakening! Awakening! Asan ang verse na awakening? Asan? Kanina pa siya dyan. Hindi talaga siya napuknat. Gising eh, gising. Dapat may mga ganun tayong para nananatili kang gising. Alam nyo, ang awakening hindi lang yan sa isang season. Correct. Dapat lagi tayong gising. Tama. Amen? In season and out of season. Sabi sa Ephesians 5:14, next slide. Sabi doon, wake up! Sabi mo sa katabi mo, wake up! Wake up! Sabi doon, pagkakabanggit sa atin, next mo. Wake up. Wake up, sleeper! Sino yung ginigising? Sleeper. Sleeper! Kanina, sabi ko sa inyo, dun before mag-worship lead, yung awakening na word, it is a choice. Correct.
magising. Kasi nga sabi ko, mahirap gisingin ang nagtutulog-tulugan. Tama. Tulugin. Tulugan. Tulog-tulugan eh. Hindi tunog. Artista ka eh, nagpapanggap kang tulog. Mahirap gisingin yon, lalo na pag ang paggising mo pag-utos. Hugas ka ng pinggan, tulog yan. Kakain. Maglaba ka, tulog yan. Magwalis ka, tulog yan. Sigaw mo, kakain na. Gising yan. Hallelujah! Kasama ka ba dito sa ginigising ng Panginoon? Amen. Sabi dito, sleeper, rise from the dead and Christ. Kaya pala, bago mag-rise si Christ sa'yo, may gigisingin. Correct. Gising ka muna, amen? Christ will shine on you. Amen. Amen? Kaya pala minsan nakakapagtaka, bakit si Kristo hindi nagsashine sa'yo kasi tulog ka? Hallelujah! Amen. Number 1 point natin. Doon tayo kaya may stop normalizing. Kasi merong word na sumisikat ngayon, na trending, na word sa Facebook ngayon, yung stop normalizing, ganito, ganyan-ganyan. Correct. Kasi yung mga hindi normal natin, ino-normalize ngayon. Kaya stop normalizing. Akala natin, okay pa. Okay lang na yung prayer natin nakaschedule. Okay pa yon? Okay ba yon? Eh kung i-schedule kaya ni Lord yung oxygen natin. Wag naman. Eh ngayon yata parang ano na eh, no mercy na talaga eh. Stop normalizing eh. Stop normalizing a prayerless schedule. Correct. Hallelujah! Ano ba dapat ang normal sa atin bilang mga Kristiyano? Prayerful. Dapat ano tayo? Prayer? Full. Full of prayer. Prayer. Kaya nga prayerful. Full of prayer. Dapat. Yes. Magiging full of prayer ka pag ang prayer life mo hindi nakaschedule. Yes. Kaya nga sinasabi ni Daddy kanina, ang pangit naman daw nung kanta kung puro day-day lang. Night lang wala, sorry. Kasi tinatagan ko na eh. Ay pala. Di ba? Night. Di ba? Ang pangit. Di ba? Ang pangit. Ang pangit. Di ba? Gabi-gabi. Pangit pa din. Di ba? Hallelujah! Ano ba sinasabi sa atin ng word? 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Amen. Pray without ceasing. Tama. Pag nagpe-pray ka daw, dapat wala kang pagsisisi. Yes. Ngayon ba lang umatay ka sa prayer meeting, pinagsisisihan mo ba to? Kasi kung pinagsisisihan mo, bukas ang pinto. Desisyon pa, desisyon. Sarado pa gate. Wala pa, hindi ko pa makakalabas. Sarado pa gate. Hallelujah! O, di ba ang pangit? Night, ang pangit. Hallelujah! Sabi dun sa next natin na slide. Sabi dun, if you only pray when you are in trouble, you aren't living in awakening. Correct. You are living in crisis management. Tama. Hallelujah! Para lang tayong kung ang prayer life natin, hallelujah, kapag ka lang may trouble tayo, tsaka lang tayo nagpe-pray ng without ceasing, or kahit na meron tayong sakit, kung kailan pa tayo magkakasakit, kung kailan walang-wala tayo, kung kailan may emergency tayo, kung kailan walang laman yung bigasan, kung kailan walang grocery, doon lang tayo magpe-pray. Hindi ka gising. You're in trouble. Nagpe-pray ka lang kasi meron kang gustong makuha. Correct. Nagpe-pray ka lang kasi may pakinabang pa si Lord sa'yo. Yeah. Isa kang manggagamit na pastangan. Nilapastangan mo. Ay, sirkulo. Hallelujah. Di ba, nung may hinihingi ka kay Lord, grabe ka mag-pray, may paluha-luha ka pa. May paluhod ka pa nun. May pa-please-please ka pa kay Lord.
mag-pray ka kasi may hinihingi ka. Mm. Tapos nung na-receive mo na, Tulog ulit. tulog ulit. Alam niyo yung pinakamahirap, yung pangalawang tulog. Mahaba yun. Yung nag-alarm ka, tapos pinundot mo yung snooze. Kasi di ka na nag-save. Tapos natulog ka ulit. Mahaba yun. Paggising mo, siguro mo umangan and a half hour, mga 2 hours. So paggising mo, wala na, late ka na. Kala mo parang ay saglit lang ito, 5 minutes. Mali. Ang haba ng pangalawang tulog. Yung ginising ka na ni Lord, nagising ka ng isang beses dahil sa sitwasyon, tapos nakatulog ka ulit after mo ma-receive yung blessing, Mm. ang haba na naman ng tulog mo. Yan, ganyan dapat nagsusorry agad. Aminado ka. Napag-aalata ka. Dali umamin pagka sa presence. Yan! Hallelujah! No, tama yun. Umamin ka pag nasa presence ni Lord, pero pag wala, huwag kang aamin. Hallelujah! Wala kasi magagawa sa presensya ng Panginoon kundi umamin. That's the power of the presence of the Lord. Amen? Hallelujah! That is why the leadership is pushing us na na huwag maging normal na yung prayer natin nakaschedule lang. Kasi hindi ito yung normal. Lalo na sa worship namin, hindi yun yung normal, yung schedule lang. Hindi. Kaya nga pinupush tayo. Dati 30 minutes ha. Alam mo 30 minutes na ako ngayon, 1 hour na. O wala nang gustong tumugtog. Wala nang tao. Si Daddy na lang. Maigit pa yan. Hallelujah. Hallelujah. Minsan yung limelight, nakakabulag yan eh. Kala natin okay dito, no? Kala niyo ba masaya dyan sa limelight? Limelight tawag ko dyan eh. Kala niyo masaya dyan? Hindi. Oo, masaya dyan kasi you have the joy of the Lord while serving God. Pero pagbaba mo ng stage, asan yung joy? Why? Because worship is a lifestyle. Hallelujah. Worship is a lifestyle. Hindi yan nakikita dito. Kaya pag nag-require ng 1 hour, konti na lang yung sumusunod, kaya nalalagas. Bakit? Kasi sa totoo lang, hindi masaya dyan. Ang daming requirements. Hindi naman tayo susunod ng dahil sa requirements. Actually, hindi siya dapat requirements. That is the overflowing of your love. Kahit mag 2 hours pa yan, gagawin mo yan. Bakit? Hindi mahal mo yung instrument. Ang mahal mo si Lord. Yes! Hindi natin mahal yung tamborin. Ako love na love ko yung tamborin. Sample. Kaya wala ka din. Ha? Wala ako sa tamborin kanina dito ako. Hallelujah! Hindi tayo nagsisilbi kay Lord para makita ng mga tao na we are serving God. Amen. We are serving God because we love God. Amen. Kaya kahit anong requirement pa yan, hindi natin yan gagawin dahil requirement or dahil obligasyon mo. Kasi wala na ibang tutugtog eh. Ako na lang. Wow! Hero yan! Coming from the no? Yung mga language niya, mag-Gen Z eh. Hero yarn. Hallelujah! Ay ano, tumabi ka pa dyan. Hallelujah! Alam nyo, serving God is a privilege. Amen. It is. Kung tinitingnan natin na yung pagkupo natin dito ay para lang masabi na may tao sa prayer meeting. Na parang kawawa naman yung worship namin, wala nang umaatid. Kaya ka nakaupo dyan. Tanggalin mo yan sa isip mo. Amen.
ko kasi sabi nga nila, napakasungit ko daw. Di ba? Napakasungit ko daw. Minsan na ako magsalita talaga. As in, bihira ako. Tinitingnan ko lang minsan, pero bihira ako magsabi. Pero pag nagsabi ako, yun na yun. Kahit hindi nang sasabi. Ako na hindi nagsasabi. Sabi ko kay daddy kanina, huwag niyo na kausapin. Hayaan niyo na. Yung gusto umaten, aatin. Yung ayaw umaten, ayaw talaga. Huwag pilitin. Correct. Hindi magmamakaawa si Lord. Yes. Sabihin mo, pinilit mo ako. No, sabihin mo, nasa langit ka, pinilit mo ako eh. Sorry. Iyang-iya ako sa'yo, huwag ka nasa langit. Sabi mo, huwag ka dito sa langit. Iyang-iya ako sa'yo, ba't nandito ka? Diba? Malupit. Malupit ka! Diba? Hindi tayo magmamakaawa. Correct. Si Jesus, di naman siya nagmakaawa eh. Yes. Ang daming sumunod sa Kanya. Pero lahat ng sumunod sa Kanya, crowd. Mm. Anong gusto? Miracle lang. But I believe na itong season na to, God is raising up hindi lang follower, Correct. but a true disciple of Christ. Amen. Hindi ka lang susunod kasi maganda yung sitwasyon. Mm. Susunod ka kahit pangit yung sitwasyon. Yes. Mas masarap masumunod pag tangit yung sitwasyon. Oo, kasi Yes. Pangit ka rin. Sabi niya, mali! Hindi ako pangit, Pogi! Mali, sorry. Biglang kumanandal eh, oh! Nilalagyan buruto yung kamay niya eh. Mali! Pogi ako! Alam niyo, lahat ng sumusunod sa Panginoon ay papogi ng papogi. Amen. Presence of God inside. Yeah! Pinawi mo talaga na. Bawi. Next natin, number 2. Stop normalizing lukewarm worship. Yes. Minsan parang ano na lang, okay na lang. Isang kanta, sige, tama na yan. Hallelujah! Yes. Pag sa worship, parang ang babait nyo tingnan. Bakit? Aso, ng aso, ng pusa. Yung mga commercial talagang ganyan, no? Pasensya na sa mga viewers, silent viewers, millions. May mga ganito talaga. May ad. May ads kasi, may ads. May bayad. Yung pa-worship ka na, tapos biglang may ads. Premium. Alam mo, i-premium natin niya, maraming mga ads, walang ganyan, walang istorbo. Alam niyo yun, pagka tayo ay naka-premium at binabayaran natin ng prayer, walang ads. Walang istorbo. Yung paradise ko na bigla. Kasi bayad eh. Diba? Pero wag kang magre-reklamo na wala kang binayad na prayer tapos nagre-reklamo ka sa delay. Tagal-tagal naman ni Lord. Wala ka namang binayad. Wala ka namang binayad. Dami ka nang pa ng sukli. 1, 2, 3. Demanding naman. Demanding pa, no? Hallelujah. Revelation 3:15-16. I know your deeds. Sabihin mo sa katabi mo, alam pala ni Lord eh. alam pala ni Lord. Sabi dito, ayun kasunod, that you are neither cold nor hot. Hindi ka malamig, hindi ka rin mainit. Parang ganito yan. Pag worship time, ang bait-bait mo tingnan. Sobrang bait mo.
tapos worship lead ka. Kakantahin mo, sana, wala na. Makikita mo talaga sa paligid mo, wala kang makikita ang masamang nilalang. Oo. Kahit yung kinaiinisan mo, parang ang napakabuti ng mukha nito. Bakit? Kasi yung kinakanta niya mo nakata sa kamay niya, yung parang, kung mayroon lamang, wow, bakit? Ang ibang buhay, hindi pagkakakita, at sa'yo, ibibig ko na. May mga luha-luha ko yan. Kita ko na, ang bait naman itong taong ito. Hallelujah! Ang bait eh. Sino dito yung nag-experience ng gano'n? Kaya parang, oh yeah, di ba talaga may commercial eh? May ads na naman. Sino kaya hindi nagbayad dito? Ang daming ads sa buhay talaga. Sa'yo lang. Sa'yo free niya. Oo, no? Ang talaga. Sana nagbabayad kayo. Iba-iba yung commercial na yun. Ay, naku. Kasi hindi ka na didistract eh. Oo, hindi talaga. Yung inis ko nandun pa din. Yung ang babait nyo tingnan. No? Yung parang inis ka sa taong to, tapos nakita mo siya nag-worship, parang nawalang inis mo eh, no? Parang nasa isip mo, parang, okay naman pala siya. Hallelujah. Sabi dito, I wish you were either one or the other. Sabi dun sa verse, sana hindi kayo dun sa isa doon. Na, sometimes hot, sometimes cold. Ano kami tinanong na yun? What is love? Sabi niya, love is like a water, sometimes hot, sometimes cold. Oo, sa True Love Quotes yun. Naalala ko po yung taong yun, kung sino sumagot nun. Hallelujah! So because you are lukewarm, neither hot nor cold, ito yung parusa. Akala niyo parang okay lang na, sige, ano tayo ngayon? Okay tayo ngayon kasi may schedule tayo ng prayer. Lakasan natin yung boses natin sa prayer. Para kunwari, hot tayo. Pero ang totoo nun, cold tayo. Sana wala dito nun. Wala. Sa labas yun. Nasa labas yun, pinapunta na namin sa ibang church. Ay, ba't sa ibang church? Mga nag-church. Ay, sana nag-church. Para maging hot na talaga siya. Ay, mahirap eh. Okay. Sabi dito, I am about to spit you out of my mouth. Kaya ngayon pa lang, ginigising na tayo ng Panginoon. Amen. Para hindi ka maging lukewarm. Yes. Bakit? Kasi ang ending mo, akala mo okay ka. Pero ang ending mo, anong mangyayari sa'yo sa ending mo? Parang minsan kasi ninormalize natin na, ay, okay lang pala to. Yung pakiramdam mo, na ay, Sunday ka lang mag-worship. Prayer meeting ka lang, atin ng prayer, Saturday, prayer meeting yun eh. Eh ngayon kasi pinago na. Hindi na to titigil. So non-stop na to. Kaya yung word ni Mami, ang mananatiling tapat hanggang wakas. Amen. Amen. Gumaling siya, makita niya kung sino yung nanatili. Amen. Pagbukas na ng kortina na yan, naglalakad siya. Papunta dito sa prayer meeting, makikita niya yung mukha-mukha ng champion. Amen. Nakapawewang. Sabi niya, sino yung wala? Diba? Hallelujah! Siya yung magtatawag na, gatekeepers! Lahat ng panod! Ay, mali! Mali na naman! Mali na naman! Nakakainis. Sige na ng pogi. Ay! Pogi! Lalagyan natin ang acronym yung panod dyan, pero pwede na. Hallelujah! We often settle for polite worship that doesn't cost us anything. Yes. Worship, hindi lang yan yung pagtataas ng kamay at pagkanta at pagsigaw. Yung worship, meron kang bit-bit every prayer meeting. Meron kang bit-bit na alay kay Lord na cost you. Merong may halaga. Yes.
may value. Ay, dapat kasi may family reunion kami. Pero pipiliin ko ang din ng prayer meeting. Tapos sila, may kita mo doon sa GC. Nagsasend na ng mga picture. Tumataro na sa swimming pool. Tapos may pagkain na doon. Tapos may nag-happy birthday na. Tapos wala ka doon. Di ba? Parang shocks, wala ako doon. Pero nasa presensya ka ng Panginoon. Di ba? May somehow may kurot yun eh. Hallelujah. Kahit tutugtog. Yung tugtog kasi worship ka doon sa ginagawa mo, pero ang totoo, hindi. Memorize mo lang dito. Kaya sa school, hindi ako masyadong nagpapa-written exam. Bakit? Skills kami. First quarter lang ang written exam ko. The rest nun, puro skills na. Bakit? Kasi yun ang ginegradan. Performance task, ang pinakamataas. 60%. Written exam, ano lang yan, 2020. Sa amin specialized kasi yun sa akin. Kaya ang exam ko, mastery. Kahit isa lang ang recipe, pansinin nyo, sa 5 grupo, iba-iba ng lasa. Hindi ako teacher, ano lang, taga-mando. Mando. Hallelujah. Umandal ako. Linisin mo yan. Hindi mo lilinisin yan. Labas. Pag nagdadala ako ng mga cake, iba-iba yung lasa, pero isang recipe lang yun. Bakit? Kasi, mastery, iba-ibang kamay yung gumawa nun eh. Hindi rin ako kumakain ng nilamutak. Kaya alam ko yun. Ayoko niyan. Kita ko yan, nilamutak mo yan. Hindi ko kakainin yan. Hallelujah. Kaya nga ang word sa atin ng Panginoon, we will worship the Lord in spirit and in truth. Kahit knowledgeable ka dito, alam mo lahat ng verse, kabisado mo, pero kapag hindi mo sinasabuhay yung word, hindi ka sumusunod dun sa word, bagsak ang performance task. Kaya yung battle, wala dito sa loob ng church kasi ang babait na nga ng tao rito eh. Correct.
Di ba? Pag tingnan mo yung katabi mo. Di ba ang bait? Ay kabait. Di ba ang bait? Ang bait, may hawak na Bible, may hawak na ballpen, bite yarn. Bite yarn. Ang bait. Paglabas na ng bite na niyan. Ay, mabait pa rin. Hallelujah. Number 3. 3 na nga ba ito? 1, 2, 3. Tama. Stop normalizing hidden compromise. Tama. Bakit hindi tayo magising-gising? Kasi ang dami nating tinatago. Mm. Bakit pag nandito ka sa church, para kang tulala? Di mo yung katabi mo. Totoo yan. Diba? Sabi ko sa inyo eh. Di tulala talaga. Yung iba dyan, kala mo nakatingin sa'yo. Pero tulog yun. Tanungin mo kung anong sinabi mo, huling sinabi mo. Ano pong huli kong sinabi? Oh, di ba? Eh, gising eh. Champion yan eh. Huwag nyo kakalabanin yung mga champion. Pag champion na, overall na yun. Kakalabanin mo pa ba yun? Diba? Doon na yun eh. Hallelujah. Kahit during worship, maraming tulog. Yes. Kahit dilat ha. Da? O diba? Mayroong nga nakatayo pero tulog eh. Oo, may naglalakad pa nga eh. O diba? Oo, diba? Yung ngayong pangalang may tulala eh. Oo, tingnan mo yung katabi mo. O diba? Kung hindi mo babanggitin yung tulala yung katabi mo, maano sa'yo, magigising siya. Teka, ako yun ah. Sandali. Teka. Hallelujah! Sabi ni John Bevere, sige nga, ilipat mo. The secret to the secret place is the secret sins we kill. Eh, di ba, parang ano yan, tongue twister. The secret to the secret place is the secret sin we kill. Di ba? Isa-isa inyo yan. Oh, kailangan yung basahin ng paulit-ulit para mag-gets mo. The secret to the secret place is the secret sins we kill. Meron tayong mga secret sins na hindi mo sinasabi, kaya nga secret eh. Tinatago mo yan. Kaya nga, lagi kang tulog. Bakit? Kasi may tinatago ka. May Yes. pato ka. Alam mo yun. Parang nagmumura eh. Pag galing sa akin, parang nagmumura na. Pero pag galing sa inyo, ang babait nyo. Salamat ah. Salamat talaga. Gusto ko yung kaputiang loob nyo sa akin. O, diba, inulit-ulit na rin na. O, diba, paulit-ulit siya, makakabisado na ni Tatay Piluyan. Diba? O, diba? The secret to the secret. Diba? Puro sekreto, diba? Kaya hindi ka makapasok-pasok dun sa inner chamber ni Lord kasi ang dami mong bit-bit. Anong bit-bit mo? Chismis. Diba? Anong nangyari? Ginalaw mo kasi. Alam nyo, kasi nakita. The secret to the secret. The secret to the secret of the slide. Hallelujah! Sabi dun sa 1 Corinthians 15:34. Ba't ganun yung boses ko? Wala na. Awake to righteousness. Ayun, no? Awake to righteousness
and do not sin. Saan ka daw dapat gising? Saan ka dapat gising? Pag hindi righteousness ang pinag-uusapan, dapat tulog ka. Kasi hindi righteousness ang usapan. Pag chismisan ang usapan, dapat tulog ka. Mali. Pag chismis, gising ka. Mali mo. Nakakagising yung, alam mo ba? May bagong trick kay Mami para magising siya. Alam niyo ba yan? Pagpunta niyo doon, dadalawin niyo si Mami. Ano siya? Nagigising siya sa word na, Mami, alam mo ba? Biglang tatango yun, yung matik. Yung matik, Mami, alam mo ba? Gaganon agad yun. Wala ka bang sinasabi. Bago niyang key. Pag gusto mo siyang gisingin, Mami, alam mo ba? Wala ka bang sinasabi, pero nakaganon agad yun. O kaya yung kilay niya, gumagalaw agad. O, di ba? Kaya pag pupunta kayo doon, dadalawin niyo si Mami, magbaon kayo ng maraming word. Magbaon kayo ng maraming declaration. Magbaon kayo ng maraming positive na image para sa kanya. Minsan, ang ginagawa ko po noon, nagdadala ko ng mga picture ko. O yun, positive siya. Picture ko yung dala ko eh. Totoo yun, may dala akong Sabi ko, para may topic ako kay Mami, dadaling ko yung brown envelope. Talagang mga class picture namin sa school. Kasi nakita rin niya ako nung sabi ko, Mami, nagpaayos ako, ganyan-ganyan. Kasi may class picture kami. Pagkatingin niya sa akin, sabi niya, wow. Oo, ganun talaga sabi niya, wow, ganun siya. Ganda ba? Oo, ganun lang siya. Wala siya magawa kasi di siya pwedeng gumanon eh. Puro ganun na. Puro yes lang yun. Parang kay Lord lang no? It's a yes and amen. Hallelujah! Dala ko ng picture ko doon. Oh, Mami, pili ka. Sa isip-isip siguro ni Mami, ako pipili. Tapos, ang tagal niya tinititigan yung picture. Sabi ko, Mami, taas baba lang, taas baba. Ito, formal, 2 formal, pipili ka. 2 waki, pili ka. Ganyan. Sabi lang niya, Mami sa akin nung nakita niya yung picture, sabi niya, nagkamot talaga siya. Sabi niya, ba't wala ako mapili? No choice na siya. Siguro sa isip-isip niya, sige, kahit ano na lang. Pure-pures naman yung mukha eh. Hallelujah! Do not sin. For some do not have the knowledge of God. Hallelujah! Kailangan daw, gising ka sa righteousness. Tulog ka sa kasalanan. Hallelujah! Kaya pala, hindi ka nananatiling gising. Kasi maaaring gising ka at some point in your life, pero makakatulog ka ulit. Bakit? Kasi busog ka eh. Parang naiba na naman. Parang naiba na naman yung context. Diba? Nakakaantok talaga pag busog. Yung kasi yun. Diba? Diba mo, pag gutom ka, gising na gising ka eh. Di ka makatulog kasi kumukulo yung tiyan mo. Dilat yung mata mo eh. Si Mami, pag tinanong mo yon, lagi ang sagot niya, hindi siya pinakain. Oo. Minsan niloko nga yung nurse eh. Lagot ka, hindi mo pala pinapakain yan. Pakainin mo yan ngayon. Kasi hindi nga niya nararamdaman eh, diretso kasi. So hindi niya nararamdaman yung normal nating pagkain. Yung kakain tayo. Siyempre pag kumakain ka na galing sa bibig, parang pakiramdam mo, parang busog ka. Kasi kumakain. Siya kasi diretso sa tiyan niya. Kaya pag tinanong mo siya, kumain ka na, Mi? Nag-milk ka na? Ginutom ka? Hallelujah. Kaya yung fasting, malaking tulong yun. Bakit? Kasi yung yung spirito mo nagiging active, pinapatay mo yung katawan. Correct. Ginugutom mo yung katawan. Yes. Ang binubusog mo yung fasting. O yung spirito mo. Hallelujah. Mali yun eh, di ba? Binubusog mo yung fasting. Mali.
Feasting yon. Feasting. Pansinin natin yon, mali yun eh. Oh. Inisip niyo yon? Diba? Actually, it's a test. Pumasa kayo lahat. Gising kayo. Dapat lang gising, alangan. Next slide natin. You cannot stay awake if you are feeding your flesh like lust, pride, or bitterness. Correct. Major. You cannot stay awake. Yun yung nakalagay. Hindi ka mananatiling gising. Bakit? Kasi ang dami mong finifeed. Kaya nga kanina, sinasabi ni Daddy, yung mga social media, tinanong niya pa yung iba, yung mga laro, di ba, kanina? Anong laro nyo? Hindi niya na kasi alam eh. Candy Crush lang yan. Wala pang H yun, Candy Crush. Sabi mo, di ba ba nagkakaedad yung age na wala na yun eh. Parang Gcash, wala nang age. Yung nanay ko ganun eh. Yung fish daw, fish, walang age. Fish, mama, may age yun, may age. Bahala kayo dyan, basta fish. Gcash, wala na yung age. Di ba? Oh, hanggang Candy Crush lang yan sa Daddy. Kasi nga hindi na siya updated sa mga laro. Kung nag-i-stay tayo dito sa church, tapos dito lang tayo humihinga sa presensya ng Panginoon. Isang beses sa isang linggo. Tapos pagdating mo ng Monday, i-feed mo ang sarili mo ng iba't ibang klaseng kasalanan, mamamatay ka. Correct. Ang palagi nating senaryo every Sunday, naghihingalo. Lagi kang ire-revive. Bakit? How long shall I be with you? Naks. Yung boses. Alam mo yung boses pa yun. Tumiming pa yun. How long? Ay, sorry. Ito lang yung prayer meeting na ang saya-saya. Kung wala kayo naantok, magbayad kayo mamaya. Pride. Take heed lest you fall. Baka akala mo kung nakompleto mo yung prayer meeting, tapos hindi ka naman nagpa-participate, useless. Simbang gabi. Pagkatapos mo ng 46 wish. May wish ka ba? May wish. Walang sorry. Sorry, nakalimutan. Anong wish list mo? Oh, di ba? Ay, nako, kay Bisaya man ba? Wish. Papaalala nyo yun na dapat walang age. Bitterness. Kailan nagsisimula yung bitterness? Sa simpleng inis. Nainis ka na ng konti. Yung pagkakahay niya, naramdaman ko dad eh. Parang yung pagkakabanggit ni Daddy na how long lang. Naslain ako eh. Parang ang lalim eh. Yung bitterness, hindi yan agad bitterness. Yung, ano ba Tagalog ng bitterness? Puot, galit? Kapaitan. Kapaitan. Bitter kasi. Kapaitan. Kapaitan. Hindi ko alam kung anong ginawa sa inyo ng mundo. Bakit ang bitter mo? Kanina sinake up yun. Bakit? Kasi yung dust,
yung verse na yon na Isaiah 52, that is a command. Gumising ka. Kasi ang daming tinatapon sa atin ng mundo. Hindi natin Correct. alam. Amen. Kaya kanina, pinagsuot tayo ng garment of praise. Kasi yun dapat ang suot mo. Yes. Hindi ka paitan. Amen. Yung sabi ko kanina, hindi mo yan nakikita. Kaya pag may ilaw, makikita mo yung shining, shimmering, splendid. Kala mo, kala mo kumikinang-kinang. Pero alikabok yun. Hallelujah. Hindi natin napapansin. Maring okay ka pa nung unang Sunday na nalanghap mo yun. Pero habang tumatagal na hindi mo siya nadedetect, na lumalala na pala yung inis mo. Nagiging galit. Pag nagiging galit na yan, ayan na. Hindi na munggo yan. Kasi di ba yung munggo? Madali lang yan. Lagay mo lang sa bulak na may tubig. Madalas experiment sa science yan eh. Di ba? Kaya nga munggo yung pinapatanim eh. Bakit? Mabilis tumubo yun eh. Di ba? Pag yan nagugat na, ibang usapan na yun. Toge na. May ugat na eh. Malulumpia na yun. Dapat sa mga lumpia na toge na binabalot. At iniprito. Diba? Marami nagutom. Hallelujah. Again, hindi ka mananatiling gising. Ang requirement sa atin, manatiling gising hanggang wakas. Yung sitwasyon natin, hindi to it is not to harm us. Yeah. Kaya nga may word si Lord eh, di ba? Di ba? Anong sabi niya? Anong sabi sa Joshua? Yung plano ng Panginoon is not to harm us. Jeremiah 29. Jeremiah, sorry. Text na naman yan. Galing talaga na. Ang galing nung word, ang galing nung voice over. May stain ka talaga eh. Hallelujah. Next natin. Ito. Stop normalizing waiting for a move of God. Paano to? Okay? So next natin. We often pray, God, please move. Di ba? Parang, Lord, asan ka ba? Ba't di ka kumikilos? Well, God is saying, I've already moved. Now you move. Yes. Ikaw naman. Yes. Kaya nga my word if you abide in me, ang unang effort wala kay Lord. Ang unang effort nasa atin. Amen. Awakening is not a cloud that floats over you. It is a spring that flows out of you. Yes. Si Lord, kaya nga kanina may word nandyan na si Lord. Nasa loob mo na. Si Lord hindi malayo. Malapit siya, nasa puso mo na. Amen. Nag-iintay na lang siya na na magkaroon ng ambassador dito sa lupa. Yes. Pero si Lord nandito na. Hindi na uulitin ni Lord 'yon, yung bababa siya dito. Tapos magpapakamatay, mamamatay si Lord ulit. Sa kasalanan mo, hindi niya na ulitin 'yun. Tapos na 'yun. Finish na nga Tapos na 'yun. 'Di ba? Sabi sa inyo may tulala Nahuli mo? Galing, no? 'Di ba? Dapat pinipicturean yung mga tulalers. Sabi niya, hindi nga siya nakatingin sa akin Ang masaklap dun sa tiles nakatingin Tapos tulala Alam mo yon, sa una ka lang gising, tapos tapos tumatawa ka, kunwari, tatawa ka, tapos di mo naman alam yung tinawanan mo. Kasi tulala ka the whole time. Hindi lang si Mark yun.
Marami dito niyan, hindi lang nagpapahuli. Slight lang. John 7:38, He who believes in me, as the scriptures has said, out of his heart will flow rivers of living water. Out of you shall flow rivers of living water. Kaya yung breakthrough, hindi yan nakasalalay doon sa tugtugan. Tama. Hindi yan nakasalalay sa lakas ng drums. Yes. Hindi yan nakasalalay doon sa mga exhibition ng keyboardista. Hindi rin yan nakasalalay sa cartwheel ng mga dancer. Breakthrough, nakasalalay yan sa'yo. Ikaw mismo. Kung gusto mo maka-breakthrough, kahit 3 lang kayo na nandito, pero you want that breakthrough, marireceive mo yun. Amen. Because out of you shall flow rivers of living water. Buhay. Amen. Yung nasa loob mo, buhay. Kaya yung hindi mo paglago, hindi kasalanan ng pastor mo yan. Yung hindi mo paglago, hindi yan kasalanan ng worship leader. Yes. Kahit makailang flat pa yan, hindi niya kasalanan yun. O, di ba? Grabe ka sa akin, ha? Tandaan mo. Tandaan mo. Uy, inulit mo po. Tanggap niya yun, tanggap niya. Oh. Hallelujah. Yung pag-breakthrough kahit sa worship, hindi yan nakasalalay sa worship leader. Yes. Hindi rin yan nakasalalay sa dancer. Kaya nga sabi ko, Daddy, huwag nyo nang, hayaan nyo na. Huwag nyo nang pilitin. Imperno kung imperno. Langit kung langit. Ganun na naman pagpipilian eh. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, huwag ka maging lukewarm. Push kung push, backward kung backward. Pag nag-backward ka, tuloy-tuloy mo na. Gusto mo yan, di ba? Ay, mercy. Pag binabanggit ko yon, nag-aalala na sila eh. Kasi alam na nila yung kasunod eh. Diba gusto nyo yan? O, basta walang iiyak. Kasi pag may umiyak, tulak ko pa yan. Diba? Kung ayaw magseryoso, pabayaan. Magmamakaawa pa ba tayo dyan sa mga yan para magseryoso? No, Nico? Magmamakaawa pa ba ako sa'yo? Baka kutongan kita. Ay, nakalive. Mercy is falling. Hallelujah. Sabahin namin, mga simple lang ang ayaw mo sumunod, alis. Maluwag ang pinto. Nagbabalay na naman ako. Sa bahay yun. Nagbabalay sa mga demonyo. Mga demonyo talaga, mga demonyo. Grabe yung tawa niya, baka pag uwi niya, nagbabalayas na rin yan. Linawin mo kasi palalayasin mo, baka unang mapalaya si Kuya Ivan. Yung demonyo ang palayasin, ha? Hallelujah. Sarap talaga sa presensya ng Panginoon, no? Sabi nila, ang prayer daw ay boring. Sino nagsasabi? Sumakit na mga tiyan nyo. Hallelujah. Serving God is a privilege. Yung joy na nare-receive natin while serving God, it is a privilege na nare-receive natin. Kaya yung moment na binibigay sa inyo or sa ating lahat na makapag-serve kay Lord, take every opportunity na makapag-serve tayo kay Lord. Bakit? Kasi privilege yun. Maaring sa mga susunod na panahon, wala na tayong chance mag-serve.
Di natin alam kung hanggang kailan. Si Lord lang nakakaalam. Yes. Si Lord lang nakakaalam Yes. kung hanggang kailan. Pero ngayon, na may privilege may time ka pa na mag-serve kay Lord. Take every opportunity. Yes. Malay mo bukas, sarado na langit. At least nakapasok tayo lahat. Yes. Di ba? Di natin alam. Kaya nga yung second coming, walang nakakaalam nun. Darating si Lord sa mga pagkakataong hindi natin inaasahan. Kaya yung word, ang mananatiling tapat hanggang wakas. Siya ang maliligtas. Yes. Amen? Ngayon, may privilege tayo, magpe-pray tayo, bukas ang langit. So we'll take this opportunity na we will pray and then i-pray natin talaga yung we will not take this lightly na parang basta makapag-pray lang. Na parang, ay, okay lang, dito na ako. Langit na to. Sagot sa'yo ni Lord, di mo sure. Yes, nagpaiwan ako ngayon. Langit na to. Sabi ni Lord, oops, di mo sure. Di ka ba sure? Kaya ngayon, check nyo na yung mga heart ninyo kung meron pang hidden sin. Correct. Hallelujah. Hallelujah. 2 Corinthians 3:18. But we all with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed in the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. Ang awakening, hindi yan isang beses lang na event. Yeah. Ang move ng Panginoon is from glory to glory. Progressive. Glory to glory. Pagpunta mo sa isang dimension, after we pray, magpe-pray tayo, naka-breakthrough ka, bukas iba na namang gagawin ni Lord. From glory to glory. Pag hindi ka nakaka-experience ng from glory to glory, ibig sabihin, wala kang natungtungan. Sorry to sorry. Di ba? Next day na naman ako. Hallelujah! That is why we will take every opportunity. Meron tayong pagkakataon, bukas ang langit. Amen. And we pray na lahat tayo makapasok sa presensya ng Panginoon. Yes. At huwag kang alis doon nang wala kang nare-receive pabalik. Yes. Bakit? Si Lord, nangungusap siya. Kaya kanyang kausapin. Yung presensya ng Panginoon, nararamdaman. Tangible ang presensya ng Panginoon. Nararamdaman siya. And 2 or 3 gathered in His name is in the midst. More than 2 tayo, more than 3 tayo. He is in the midst. Yes. Hindi siya malayo, Yes. andyan lang siya. Amen. Malapit na malapit, nasa iyo, nasa puso mo. Amen. And out of you shall flow rivers of living water. Andyan na sa loob mo, kakalawkawin mo lang. Kaya yung prayer, hindi lang yan yung nagbabubble up ka lang sa bibig mo. Galing dito. Out of you shall flow rivers of living water. Mapapansin mo, hindi mo namamalayan yung oras, di ka napapagod. Bakit? Kasi yung lumalabas sa bibig mo, living water. Hindi mo lakas. Kaya pag nagpe-pray in tongues tayo, we are not speaking unto men, we are speaking unto God. Yes. Meron tayong button na kiniklik doon Tama. sa isipan natin na ang nag-work lang sa mind natin ay yung spirito natin. Kahit sa science, inobserve yan. Merong pag nag-speaking in tongues, may umiilaw sa brain. Pag hindi nag-speaking in tongues, patay yun. Pati yung creation ni Lord, nagsasabi na merong tayong dapat gawin. Yes. Every time we speak in tongues, every time na nagpe-pray tayo in tongues, merong tayong sina-shutdown. Meron tayong button na ino-off doon. Kaya pag nag-speaking in tongues tayo, makikita mo maraming na-flash out. Yes.
Yung umpisang-umpisa mo dito, pagpunta mo dito, parang dry na dry ka. Pero hindi ka nagpatalo dun sa dryness. Nag-speak in tongues sa mararamdaman mo, may flow. Paglabas mo dito, hindi na dry yung heart mo. Bakit? Kasi nag-flow ka. Yes. Kaya paglabas mo dito, hindi ka nakasimangot. Hindi ka parang sinukluban ng langit at lupa. Hindi mo sasabihin, may prayer pa kasi. Hindi ganun yung words na lalabas sa'yo. Amen. Amen. Yes. Kasi meron tayong ino-off doon. Kaya every time we enter into His presence, yung lahat ng reklamo mo na off. Like kay David, ang dami niyang reklamo doon sa mga verses na yon, 73. Pagdating doon sa dulo, sabi doon, when I enter, nung pumasok siya sa presensya ng Panginoon, lahat ng reklamo niya nawala. Na off. Doon niya naintindihan. Sabi niya, then I understood. Doon niya naintindihan na ang Yes. dulo pala ng mga nirereklamo niya ay kamatayan. Tama. Kaya huwag tayong mainggit. Yung mga maraming may kotse dyan, huwag mainggit. Bogart lang ako, okay na ako. Tipid pa. Si Bogart, kilala ng buong school yun. Pag dumarating na si Bogart, Bogart. Sikat si Bogart doon sa school. Talungin mo, asan si Bogart? Andun po, nakapark. Kilala mga estudyante yan, pag dumadaan ako doon sa gate, makikita niya yung mga estudyante nandun sa second floor, third floor, gumagano, Bogart. Sabi ko, mga talaga itong mga to. Asan yung, billboard? Magpasok, kala mo nasa kulungan sila eh. At least ako yung nakalaya. Sila yung nasa kulungan. Maganda yun. Mahirap na kung ako yung nandun sa loob. Hallelujah! Ang move ng Panginoon is from glory to glory. That is why, if we really entering into the presence of the Lord, hindi ka magrereklamo dahil ang haba ng prayer meeting. Hallelujah! Ngayon ba? Hindi umaaten. Sabi ko kay Mami, anong message mo sa mga hindi umaaten ng prayer meeting? Sabi lang niya, pag binakmas mo yun, sabi niya, pinagpasa Diyos ko na lang. Ang haba kasi kung sasabihin niya mo eh. Sabi ko, ako na ba magta-translate? Hallelujah. Actually, it is really a privilege. Kasi, yung sitwasyon ni Mami, hindi namin siya tinitingnan as negative eh. But this is another opportunity na makita ang glory ng Panginoon. Another degree of glory. Tapos na tayo dun sa glory na pinagaling niya si Charis. Panibagong glory naman to. Hallelujah. Yung privilege na meron tayo, na kaya natin itaas yung kamay natin, kaya natin magsalita ng mahaba, kaya nating sumayaw, kahit yung pag-upo, kaya natin yung normal na gawa, yung ginagawa natin, able tayo lahat. Yun yung mga bagay na gustong-gusto niyang gawin. Pero nalilimitahan siya nung nararamdaman niya. And it is a message sa atin. Sa brain niya, merong hindi tumatama. Sa atin lahat, sakto. Yung brain mo, pag sinabing lift your hands, sinabi ng brain mo, kayang gawin ng motor mo. Pero siya hindi niya kaya. Pero gustong-gusto niyang gawin. Pero nasa isip niya yon, hindi magawa ng motor niya. Pero tayo, able tayo. And the question is, anong ginagawa natin sa privilege na meron tayo? Na nakalimit sa Kanya ngayon. Isa pag kumakanta kami, nag-ano lang kami, kakanta kami, Holy for... Ganun.
Ginagawa namin, kunwari may mic kami doon. Anong kasunod ng kanta? Kakanta kami. Sunod. Pero kami nagdudugtungan eh. Kasi yung mga bagay na gustong-gusto niyang gawin noon. Up to now. Kanina nanonood siya, nagpicture sila. Nanonood siya. Pag inisunom mo, makikita yung picture ko kasi nanonood siya nung live. Sabi ko, binilang niya ni mami kung ilang beses akong flat. Tawa lang ng tawa si Garis. Kasi yun yung ginagawa niya dati. Sa akin lang yun ha, sa akin lang. Sa akin lang yun. Itong preaching, after preaching, magko-correct yan. Sinabi mo, gusto niyang ginagawa yun. Tayo, nakalimit siya ngayon. Hindi niya kaya itaas kamay niya. Kaya niya itaas. Pero magkakamot lang siya. Pero yung prayer, nagpe-pray siya. Before pa mangyari sa kanya yun, nagsasalita siya. Nandun kami sa ospital. Na hindi, uneasy. Maririnig mo siya nagpe-praying in tongues. Tapos laging sasabihin niya, Jesus, Jesus, Jesus. Kasi yun lang yung mga single word na kaya niya pang sabihin. Pero doon sa single word na kaya niya pang sabihin, pangalan ni Jesus ang maririnig mo. Yung pag-encourage, pilitan pa yun. Kumbaga, inano lang namin, tinake lang namin yung opportunity na naririnig namin yung boses niya. After niya magsalita nung ganun, inano talaga namin, Mami, sige, magsalita ka pa. Kasi doon na lang ulit namin narinig yung ano niya, boses niya. Sige, ano bang gusto mong sabihin ka? Talagang, kahit pagod na siya, sabi niya, wala na, okay, pahinga. Pero alam mo yon, knowing Mami A, ang dami niya pang gustong sabihin. Pero tayo, we have all the privilege na kaya nating mag-pray ng mahaba. Kaya nating mag-speaking tongues ng mahaba. Anong ginagawa natin? Di ba? Siya hindi kayang magtaas ng kamay, pero tayo inuutusan pa. Hallelujah. Kung kaya lang niya talagang tumayo, mambabatok na siguro yun. Kung kaya lang talaga. Pero limit ngayon eh. Pero tayo, wala tayong limitation. Wala kang ang PW card eh. Sila meron. Wala ka pa dun. Sabihin wala ka pang, able pa tayo lahat. Able pa tayo lahat. Kaya mo bang mag-pray ng malakas? Kaya mo bang mag-pray ng mahina? Kaya mo bang mag-pray? Alam mo yon? Yes. We have all the privilege. Hindi pa tayo binabaril dito pag naririnig yung pangalang Jesus. Amen. Sa ibang lugar, pag naririnig yung pangalang Jesus, sinusugod yung pinagbabaril. Wala pa tayo dun. We have all the freedom. Pero ang tanong, anong ginagawa natin dun sa privilege na ibinigay sa atin? Last, stop normalizing a peak experience. Awakening isn't a mountaintop you visit once. It is a ladder you climb forever. Correct. Hindi tayo natitigil doon sa isang breakthrough lang. Yes. Gagawin natin, kapag naka-experience tayo ng breakthrough, bukas breakthrough ulit, sunod na araw breakthrough ulit, sunod na araw breakthrough ulit. Yes! Every day is a breakthrough day! Amen. Hindi lang every Sunday tayo hihinga sa presensya ng Panginoon. Correct. It is a lifestyle to enter into the presence of the Lord, not just in this place, Yes. but in the presence of the Lord. Tama. Hindi tayo makaka-experience ng breakthrough kung kompleto yung music team, hindi yun ganon. Hindi siya ganon. Hindi makukompleto yung breakthrough kung wala yung pinakamagaling na dancer. Ako yun. Again, your breakthrough
is your responsibility. Correct. Sa'yo yan. Kapag na-receive mo yung breakthrough, ito yung reward. Walang makakaagaw niyan. Yes. Reward mo yan. Yes. Yung breakthrough na experience ni Nanay Rima, this not the same breakthrough na ma-experience ni Nanay Hermie. Yes. Iba-iba tayo ng breakthrough level. Depende na lang yan kung gaano mo kataas aakyatin yung breakthrough. Yeah. And as we pray this afternoon, I believe marami kayong nakuha. And I believe gising kayo ngayon. Amen. I believe gising kayo ngayon. At sana, hindi lang tayo physically gising. Mm. Sana pati yung spirit natin gising. Amen, amen. Amen? Kaya nga lagi pinapa-amen eh. Bakit? Para malaman kung gising ka talaga. Kasi minsan yung amen, minsan ano eh, yung amen, iba na yung amen eh. Parang di yata kayo masaya. Amen. Mali. Tulog yun, tulog. Di ba? Di ba? Ibig Everybody raise your hand. Amen. Raise your hand. Amen. All throughout, mula nagsimula ka kanina, hanggang ngayon, tulog. Diba? Hallelujah. And as we pray, again, uulitin ko, privilege na meron tayo ngayong able tayo. Amen. Kumanta, itaas ang kamay, sigaw ang boses. We have all that privilege. We are all able. Wala pang pipi dito. Mm. May pilay na ba? Pipilay-pilay meron. My God, grabe. Palala na ng palala yung sakit. Ay, na-review ka tuloy. Gising ang spirito niya. No. Hallelujah. As we pray, kahit walang keyboard, walang instrument, pwede mo ma-experience yung breakthrough. You can. Yes. Bakit? Out of you Shall shall flow. flow rivers of living water. Now, are you ready to pray in the Spirit right now? Meron lang tayong isang... Ayan, sige, Daddy. Nag-text ang... sa sila David. Sabi niya, need ipag-pray na yung tube, nakaano sa kanya yung tube, no? Ay matanggal this week. Yun ang need na intensify sa prayer. Kasi total of 2 weeks maximum lang ang tube na ganyan na nakakabit kay Mami Now. Kapag nag-extend pa, ang kasunod nun yung tracheostomy. Ang next, yung bubutahin parang kay Carlo dito. Kasi yun yung pangmatagalan. Yun kasi po yung pang long term. Hindi naman tayo aabot doon dito kaya ang prayer ay tindihan. So, tagal pa mag-reply ni Dr. Kala for endorsement para maayos radiotherapy ni Mami at malipat sa management ni Dr. Henrico na kaibigan ni Dr. De La Rosa. Wala daw kasi clinic Monday yung Manila Med. Tuesday pa raw. Okay. So, yung sinasabi ngayon, because of a given situation. And sometimes yung prodigal son, the situation of that, if you read the prodigal son, wala kayong makikita na para bang nangialam yung father during the time of situation, crisis. Wala kayong makikita na nag-initiate yung father to reach out. At makikita nyo doon na iginalang ng Diyos yung kanyang free will. That is choice. But the same choice, the same free will, ang inaantay ng Diyos na magising at bumalik. So when discuss natin ito kanina is that yun kasi yung maturity na dapat maunawaan na during the time of that crisis, bakit kaya hindi pinakialaman ng Diyos yung bagay na yun? What is the mystery or the wisdom behind it? And one of the wisdom behind it is that all things work together for good to those who love God. Maybe the devil meant it for evil, but God will meant it for good. Why good? Why good? Because there is an awakening in the end.
he came back into his senses. At walang makakapigil nun if it is intentional. Walang makakapigil nun pabalik sa Ama. So makikita natin na yung mga allowed or mysteriously allowed na mga sitwasyon, it's like the siklag ni David. Why God allowed it? Diba? So why God allowed Jesus intentionally nilid siya para piliin si Judas? But from the very beginning, the Word of God says, alam niya kung sino magbe-betray. Pero pinili pa rin. Hello? So, why God allowed the 12 leave Him in the crucial point of His life? Na kailangan niya ng moral support hanggang krus. Why He was alone at that time? So, makikita natin na may mystery doon sa process na yun. And in that process, sa mystery na yun, is the very goal of God. Because you cannot calculate God. Nandoon yung character development, nandoon yung enlarging the capacity, nandoon yung qualifying you to the next level. You may not see it, the detail of it, but we need to trust God in the process. So, masakit man na tignan sa aktual. Ibig sabihin, even Mary was informed that her son will be a savior one day. Alam niya yon, dulo nun. Pero bilang ina na nagpalaki, hindi pwedeng hindi ka maapektuhan on the actual you see your son being nailed on the cross. So makikita natin na pagdating dito sa mga actual na ganito, merong binanggit kanina si Gelay na isang pribileyo na tayo po ay makasama dito sa corporate promotion ng Diyos. So we pray, let us allow this situation na i-push tayo, makatapul tayo doon sa glory, makatapul tayo doon sa gusto niyang direksyon ng buhay na mangyari sa atin. Kapag hindi natin nakita yung wisdom na ito, naging familiar tayo, sayang yung proseso na sanang magtutulak sa atin para mabago yung cycle at ma-establish yung certain level of consistency na inaasahan ng Diyos sa'yo. Are you here? Kasi minsan, situation push you to do something na kahit hindi mo gusto, gugustuhin mo. Correct? For example, paghahanap sa pagtatrabaho, sa mga nagtatrabaho, you know, habang nahihirapan kayo doon, back of your mind, meron pang mas better sa ginagawa nyo. Are you here? Hindi mo pwedeng hindi mo maisip yun. Makikita mo rin yun, mabobore ka sa trabaho mo, sabi, meron pang better dito eh. At yung better na yon ay nasa kaparaanan at nasa plano ng Diyos na nag-aantay lang sa atin na madiskubre. Nasa sa atin lang yun kung pipiliin natin yung supernatural way or gusto mong piliin yung manual. Gusto mong hanapin yung kingdom or gusto mong mag-depend sa sarili mong lakas. Gusto mong makita yung power at breakthrough through prayer o gusto mong trabahuin ito ng pawis mo. Nasa sa iyo yun. Pero kung pag-aaralan natin, katulad ni Lord, binigyan ni Lord ng, hindi pinilit ni Lord si Peter na iwan mo na yung bangka mo. Ang sabi niya lang, kung mas mahal mo ko. Correct? Hindi naman niya sinasabing, tanggalin mo yung bangka. Ang sinasabi niya lang, siguraduhin mo lang na mas mahal mo ko kaysa dyan. Pwede mong i-maintain naman yan, pero tandaan mo, hindi yan yung mas mahal mo dapat. Ako. Hindi ko tatanggalin sa iyo yan. If that's what you want. Hindi kita pipilitin if that's what you want. But I'm offering you, I have already shown you kung ano yung ipinakita ko ng aking power, ng aking grasya sa case mo. Namangka ka, wala kang huli. Pinakita ko, ihulog mo lang sa kanan, nakahuli ka. Tagal mo na sa dagat, sagwan ka ng sagwan, nagpakita ako ng paglalakad sa ibabaw ng dagat. That's the better way.
Wala kang pera, pero kumuha ako ng isda sa pera. That's the better way. In-expose kita, Peter. In-expose kita na meron kang way of doing things in the sea, but I have my higher way doing things on the sea. Nanghuli ka sa pamagitan ng iyong lambat, pero ako, alam ko kung nasan yung isda. Sabi mo, madaling araw pa, nasa gitna na kayo ng dagat, wala kayong huli. Diyan lang sa mababaw, meron. That's God doing way, correct? So nasa yan, kung gusto mong pag-aralan yung sinabi niya, o gusto mong balikan yung bangka. Binalikan ni Peter yung bangka after nung siya'y namatay. Pwede naman niyang ituloy yung itinuro sa kanya for 3 years na exposure sa supernatural, correct? Pero ang binalakan yung bangka. Yun yung master niya. Ibig sabihin, hindi niya pa namamaster yung mga nakita niyang exposure kay Jesus maliban nung dumating na lang yung Holy Spirit sa Acts chapter 2. At mula chapter 2 hanggang chapter 12, makikita mo na wala nang istorya na binilikan ni Peter yung bangka. Correct? And we saw the story, yung progression ni Peter. Meron na siyang natutunan. He concentrated on prayer, consistent na yung prayer niya, nag-intensify na prayer niya, he devote himself to prayer and to the ministry of the word. Ang result naman, his shadow healed the sick. That's a reward. So, how many here being challenged do sa ginagawa natin ngayong gabi-gabi at araw-araw? So, maraming, tama yun eh. Marami kasing kinukumbinsi ang kaaway sa atin na gusto nating manormalize yung mga bagay na hindi dapat manormalize. Yun ay warning sa atin kasi pag hindi natin yun tinignan sa lens ng Panginoon, akala mo tama pero mali. Akala mo okay pero hindi okay. Hello? Yun doon sa Laodicean Church, di ba, sa Book of Revelation, akala niya okay yung mayaman siya pero tingin ng Diyos sa kanya mahirap eh. Yun ang nakakalungkot doon. Pagharap mo kay Lord, sasabihin siya kung ano talaga kondisyon ng puso mo. Hindi siya na-impress sa yaman. Hindi siya na-impress. Sabi niya, mahirap ka eh. Hubad ka, bulag ka, patay. Yun yung tingin niya. Hello? So, ibig sabihin, we got to be awakened. Kailangan talagang manatiling gising hanggang sa pagdumating siya. So, and the only way to do that is we occupy this kind of intensity and engagement to the Holy Spirit until He comes. Occupy till I come. So maybe it may be tiring, it may demand sacrifice on our part, pero kailangan natin gawin. Hindi sa gusto natin gawin, kailangan natin gawin until it become a culture. Hanggang sa makultura ito. Amen? So, yun lang, no? Ipag-pray po natin yung kay Mami na manormalize yung kanyang paghinga hanggang sa matanggal yung tube niya. And then, kasi isa sa inaano ng doktor doon, nire-request is yung para mapabilis yung hupa raw doon sa kanyang brain na mawala is to radiotherapy. So, yun ang ano yun. So, nothing is impossible with God. Kumilos na ang Diyos eh. Meron na siyang sinabi, meron na siyang pinakita. Ang gagawin na lang natin is that, Lord, manifest what you have shown. I-manifest mo na ang lahat ng mga pinakita mo. Sinabi mo. So, sa group of 3, ibanggitin natin yon kay Lord. I-declare natin yung victory, i-declare natin na ma-hasten yung lahat ng mga ipinangako ng Panginoon at ma-hasten yung mga manifestation na dapat na mag-manifest. Si Lord, paulit-ulit siyang nag-pray sa Gethsemane. 3 times siya paulit-ulit. Hindi para ulit-ulitin yun. It's not a sign of doubt. It's a sign of intensity and expectation. Because the more we pray, kaya tayo nagpe-pray kasi katulad nung babae, yung babae sa widow, paulit-ulit siyang pumupunta sa judge. Ibig sabihin, nag-e-expect talaga siya. Wala siyang plan B. Plan A lang. Lord, kahit wicked ka, sigurado ako makakapagbigay ka ng justice. So, ibig sabihin, ang focus doon, hindi yung paulit-ulit na nagpupunta doon eh.
Ibig sabihin yung kanyang determination at ang kanyang expectation. Every time na lalapit siya, buong-buo yung kanyang expectation na kaya mong ibigay. How much more kung ang nasa puso ng Panginoon sinabi na niya, pinakita niya sa mga dreams, pinakita niya na sa vision. So ibig sabihin, mag-declare tayo nung with such level of thanksgiving and faith na, Lord, salamat. Ipagpasalamat natin, Lord, i-hasten mo na. Amen? Okay, so siguro isama lang natin yon, and then isama natin yung coming seminar doon na gagawin. I believe isa ito sa milestone na gagawin ng Panginoon na panggising naman sa mga pastors and leaders. Kasama, month of February. Alam niyo, ang declaration ng mundo ng month of February, it's a month of miracle. Kasi 4 yung Sunday, 4 yung Monday, 4 yung Tuesday. At nangyayari yung schedule na ganyan sa calendar every 898 years bago mangyari uli yung ganong klaseng set. Tignan nyo yung date niyo, kalendaryo nyo, puro 4 yun. Di ba normally magkakaiba yun? May 4, may 5, may 3. Di ba? So yan, 4, diretso. Kaya ang tawag nila diyan, Miracle Month. Miracle Month ang tawag nila. Baka natapat pa, na gano'n. Pero we don't believe on the calendar. We believe on the God of miracle. We believe God. But continue to prophesy, continue to declare, continue to use your mouth to landscape situation. Amen? Okay, let's gather into 3 and let's begin to pray in the Spirit. Hallelujah. Para ma-maximize mo natin. Tatlo po tayo para I want you to pray with expectation, with joy, encounter. Pagka nag-pray kayo, I want you to really flow like what the Word of God says in Matthew 7. Sabi niya, out of you shall flow rivers of living water. Out of us shall flow rivers of thoughts of God. Out of us shall flow the mercies of God, the grace of God. Out of us. Hallelujah. Right now, Father God, we thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord, for joy. We thank you for the privilege, oh God, to be heard. The access to the throne. Thank you, Lord. We maximize our privilege to be heard in prayer. Oh, what a privilege, Panginoon, na marinig mo. Marinig mo ang aming mga tinig. Oh, rapakato roba malakata. We declare also Jehovah Jireh, oh God. For every bill, so Lord, it will be taken care of. Yes, so ropo roma dalebekere alaka. So ropaka. Thank you, God. Thank you, Lord. Yes. Thank you, I agree. Oh, thank you, Lord, for that. Thank you, Father God. Receive our incense, the incense of worship and prayer. Thank you, Lord. We pray with faith. We pray with joy. We pray with expectation. Yes, Lord. We pray with thanksgiving. Woo! Oh, thank you, Lord. Shakadarakanda. You are able. You who promise is able. Oh, we give you praise, oh God. Hallelujah. Kojarabakatarabadel. Seniyelebre yara. Biada kodorobapako. Shondoribirika delevia lavra. Sondorikata lavakataria lavakataria. Yes, oh Lord. Thank you, Jesus. Yes, oh God. Thank you, Lord. Hallelujah. Woo! Yes, Lord. Thank you, Holy Spirit. We yield to you. Flow through us. Pray through us. Pray inside of us. Yes, Lord. Thank you, Lord. Yes. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your grace. Thank you for the flow. Yes. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes, oh God. Yes. Mando. Ropakadele. Thank you, Jesus. Yes.
Declare in the name of Jesus. Authority in the name of Jesus. Hallelujah. Hashakachoroba bakotoromba. Shukochorokacharrebiele. Shakachareba bakondor. Mandarekederihe sakachariele. Thank you. Yes. Yes, oh God, in Jesus' name. Hallelujah. Ramishaka. Oh, hallelujah. Thank you, God. Thank you, Lord. Hallelujah. I agree, Father. I agree with every declaration in Jesus' name. Yes, in Jesus' name, Father, I agree. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, rakatarabakashaka. Mandoro kotorabie. Shu kacharabakataria lavra kataria lavra. Sando kotorabaka. Mashaka chariala.